Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. And in Romans 5:1, through our faith we have been justified and we have peace with God through Jesus Christ. So, when we say Prince of Peace, ito ay si Jesus Christ. We are reconciled to God through Jesus Christ, which is the foundation of true peace. So kung hindi dahil kay Jesus Christ, hindi natin matatagpuan ang totoong kapayapaan. Na si Jesus Christ lamang ang makakapag-reconcile nun kay God. So lahat ng mga hinihingi natin, lahat ng dinadasal natin, lahat yan ay manggagaling kay Jesus Christ para tayo ay magkaroon ng reconciliation. And the ultimate fulfillment of Christ's work is Prince of Peace. Kaya nga siya pinadala dito para siya ay ating maging kapayapaan. Makatanggap tayo na kapayapaan. Jesus is the source of inner peace, providing peace with God. Forgiveness, di ba? When you forgive, there is peace. Pag nagpapatawad ka, pinatawad mo yung kaaway mo, there is peace. Sense of spiritual well-being. Tayo, kung wala si Jesus Christ, yung well-being natin spiritually, wala din. Pero dahil meron tayong Kristo, meron tayong Jesus Christ, our spiritual is nag-grow. And it restores broken relationships. Si Jesus Christ ay nire-restore niya lahat ng mga nasisirang, mga broken relationship. Kung nakaaway mo yung magulang mo, nakaaway mo yung asawa mo, nakaaway mo yung kaibigan mo, nakaaway mo yung katrabaho mo, through Jesus Christ, He promotes peace in our relationship. So sabi nga sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay, next. Number 2, yung peace in the world is dependent on worldly method to find peace. Yung peace pala, pag nanggagaling sa mundo, nagiging dependent tayo dun sa method na kung paano natin hinahanap yung peace. So yung mga unbelievers, they depend on themselves. They depend on their own strength and resources around them. So kagaya niyan, parang same lang din dun sa kaninang example ko. Diba? Pagka maka-worldly kang tao, yung peace na hinahanap mo, dun lang sa mga bagay na nandyan sa paligid mo. Kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. So if you have the finance, if you have all the means para ma-relieve yung problema mo, ma-relieve yung stress mo, syempre may pera ka, edi kung ano nung pwede mong gawin. Pwede kung ano yung gusto mong bilhin, pwede gusto mong puntahan, kasi dependent ka dun sa method na nandyan lang sa'yo. Kasi nga, makamundong bagay. Pero if you have the peace, pero pag meron kang peace kay Jesus Christ, you are dependent to God's Word. So, hindi ka nagdedepende dun sa mga bagay na, alam mo yun, na nagpapasaya sa'yo, na nandyan lang. Pero, if you have the peace in Christ, you are dependent to His Scriptures. Sabi sa Philippians 4:7, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Jesus Christ. So tayo kasi believers, we are all taught on how to depend on to God's during trials, difficulties, di ba? Every Sunday, lagi naman itong sinishare sa atin ni La Pastor dito na magpasaya tayo ng Bible, manalig tayo sa Bible, magtiwala tayo sa Kanyang salita, mag-trust tayo, yung katapatan natin sa Panginoon, i-exercise natin. Lagi naman yung sa atin tinuturo para during those difficulties and trials na dumating sa buhay natin, meron tayong God's Word sa puso natin. Kaya nga sabi dito, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Pagka rooted ka ng Word of God, may time na hindi mo maiintindihan kung bakit sa'yo binigay yung pagsubok. But then, pag na-experience mo pala yung God's peace, maiintindihan mo yung mga bagay na gustong ipakita sa'yo ng Lord. And the peace will guard your heart and mind. Imbis na nag-iisip ka, imbis na namumroblema ka, binablock yun
nagiging at peace ka sa puso mo. So, yun ang next nating dependent to God's Word. So, next is peace in the world. Meron pa rin fear, di ba? Pagka wala ka sa Lord, meron pa rin fear na bumabalot sa puso mo. So, even when we solve problem, another problem arises. Ganun naman talaga yung pagka may problema ka ngayon. For sure, meron pa din naman yan kinabukasan. Pero, pagka worldly ka, may fear pa din, natatakot ka, meron kang anxiety, confused ka pa paminsan, nag-iisip ka, unease, hindi ka mapalagay, and may doubt. Nagkakaroon ka ng doubt na kahit ano mo naman na kaya mo sa sarili mo, may self-confidence ka, pero may pagtududa pa din. Hindi ganun kabuo yung tiwala mo. But if you have peace in Christ, you have the confidence. Sabi sa Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. So, kasi when you say confidence, no, it is the assurance, boldness, and courage. So, ibig sabihin, may assurance ka sa Lord na kahit anong gawin mo, sa trabaho, sa school, sa family, sa mga business, sa kahit na anong bagay, may confidence ka, but at the same time, at peace ka sa Panginoon. Sabi nga, yung love, joy, and peace are all the result of the Holy Spirit working in the life of a believer. So they are all reflection of His presence to us. So magkakasama kasi yan yung love, joy, and peace. So pagka may love ka pero wala kang peace, kulang. May peace ka pero walang love, walang joy, kulang pa din. So magkakasama kasi yung tatlo. So His peace is always available to us. Lagi natin tandaan pagka may mga problema tayo, isipin natin na laging available ang peace ng Panginoon sa atin. So, next po. So, I will give you the three, how to seek God's unshakable peace. So, ito nakita na natin yung tatlong peace na binibigay sa atin ng mundo at yung peace na nanggagaling kay Jesus Christ. But how to maintain the peace that we are having right now? So, ang next is, pray and read the Bible. Sabi sa Philippians 4, verse 6 to 7, don't worry about anything. Instead, pray about everything, tell God what you need, and thank Him for all He has done. So, sabi dito, don't worry about anything. Huwag kang mag-alala sa mga kung ano-anong bagay. Instead, pray about everything. Ipagdasal mo lahat ng bagay. And tell God what you need and thank Him for all He has done. So, ipagpasalamat mo. Kaysa nag-iisip ka, kaysa nag-aalala ka, kaysa namumroblema ka, bakit hindi daw natin ipag-pray ang lahat ng bagay? Tell God what you need and why do you pray? Bakit ba ako nagpipray? Ano ba yung reason? Kasi nababagabag ako, Lord, may problema ako. Lord, may na-hurt akong tao. And you have to thank for all that He has done. Ipagpasalamat pa rin natin kahit ano man ang nangyari sa atin. Kasi yun ang will ng Lord. And you will experience God's peace. So when you pray and read the Bible and read His scriptures, you will experience God's peace. And it will exceed anything that we can understand. Oh, may time din talaga na ganun din ako, na minsan di ko rin naiintindihan at first, pero when I read the Bible, parang dun pala na-open yung isip ko, yung pangunawa ko na why it happens, bakit pala sa'yo binibigay yung ganitong challenges, bakit pala sa'yo binibigay yung ganitong pagsubok. Trusting in Scripture provide us with all the reasons we need not to be afraid. So, mas lalo tayo nagtitiwala sa Kanyang salita. So, next po. Number 2 is, let the peace of Christ rule our hearts. So, yun pala yun. If after you read and pray, dapat i-apply naman natin sa puso natin na let the peace of Christ rule our hearts. Sabi sa Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, since
as a member of one body, you are called to peace and be faithful. Diba? Paano ba natin marurule yung peace sa puso natin? With all lowliness. Pag sinabing lowliness, kahinahunan. Pag sinabing gentleness, I'm sorry. Iba pa rin. Yung lowliness is kababaang loob. Gentleness is kahinahunan. So, kung ikaw ay may kababaang loob, humble ka, di ba, there is peace. Instead na maging proud ka, maging brag ka, dun sa bagay na meron ka, low-key ka lang, so there is peace. At least, di ba, wala pang makakaalam yung ngayon, iba, kasi showy ngayon sa Facebook, sa mga kung ano-anong bagay, papakita talaga nila sa'yo. So, pag na-snatch ka, na-snatch yung mga gamit mo kasi pinapakita mo sa cellphone ka, ganyan. Gabi na. So, ayan, nadali tuloy, na nakawan ka. So, wala kang peace, na-i-stress ka, nawalan ka pa ng cellphone, andun yung Gcash mo. So, next is gentleness, kahinahunan. There is peace pa rin in kahinahunan kasi mahinahon ka, instead na makikipag-away ka, mas gusto mo na lang maging mahinahon. With long-suffering, pagiging matyaga, there is peace pa din sa katsagaan. Kasi pag impatient ka, di ba, mabilis kang mag-quit. Ayoko na, gusto ko nang aalis na ako dito, magre-resign na lang ako. Tapos, wala ka na namang peace of mind. Kasi parang inaano mo yung sarili mo, inuuna mo yung anger mo, inuuna mo yung personal issues mo, rather than pray. Next is bearing with one another in love. Maging mapagparaya daw sa pagmamahal. So, gano'n naman talaga, if you love one another, di ba, you have to sacrifice. Kung nagugutom yung kaibigan mo, yung kapatid mo, pakainin mo, siya na lang muna mauna. Di ba? At least there is peace, di kayo mag-aaway sa ulam. Ang seryoso nyo. Ayan, so, you have to keep the unity in the spirit, in the bond of peace. So, kailangan, pag nagawa natin to, lalo na if you complete the fruit of the Holy Spirit, yung unity ng spirit of bond of peace, ma-attain natin. At magre-reflect yun sa puso natin as the Holy Spirit works in our lives. Number 3 po, peacemaker. Ayan. Dapat daw tayong mga Christian, peacemaker daw tayo. Huwag daw tayong gagawa ng mga kaguluhan. Huwag daw tayong gagawa na ikakasira natin. Lalo na, we have to maintain our integrity. Integrity sa sarili mo, integrity sa church, integrity dahil anak tayo ng Diyos. Amen? So, kung ano man yung bagay ng mga ginagawa natin, kailangan laging nag-glorify ang Lord. Sabi sa Matthew 5:9, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." And Isaiah 57:19, "Bringing words of praise to their lips, may they have abundant peace, both near and far, says the Lord who heals them." So, bringing words of praise to their lips. So, imbis na kung ano na lang mga sinasabi mo, hindi magaganda, you have to speak mga nice words, yung nakaka-encourage sa kasama natin. If may nakita ka ng hindi maganda or pagmumula ng pag-aaway, i-ano mo na agad yung Holy Spirit. Ialalahanin mo na agad yung number 3, peace. Peace, para hindi na kami mag-aaway. Or wala nang magiging away sa kaibigan, sa relationship namin ng kaibigan ko. So, yan po ang aking topic tonight at I hope po meron po tayong natutunan at maraming salamat po. To God be all the glory.